Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Julia T. Villalon at sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang paghahanda ng kagamitang tanaw-dinig ginagawa. Kapag tinalakay ang kagamitang tanaw-dinig ay hindi maiiwasang mabanggit ang hagda ng karanasan o tinatawag na Cone of Experience ni Edgar Dale 1996. Kung makikita ninyo sa larawan, ang hagdan ng karanasan ay binubuo ng 11 baitang, kung saan ito ay nagsisimula sa mga tuwirang karanasan at nagtatapos naman sa simbolong verbal. Ang 11 baitang na ito ay pinangkat sa 3 ayon sa antas ng pagiging tuwiran hanggang sa pagiging abstract nito. Ang 3 pangkat ay ang ginagawa, minamasid at sinasagisag. Pero ang focus natin ngayon ay ang ginagawa, kung saan ito ay binubuo ng mga tuwirang karanasan, mga pinalangkas na karanasan at madulang pakikilahok. Mga tuwirang karanasan, ibig sabihin ay direktang nakikilahok ang mga mag-aaral sa gawain. Halimbawa, ang pagsasagawa ng eksperimento sa laboratorio, maaring sa kemika o pisika, ay isang halimbawa ng tuwirang karanasan dahil dito mismo nakikilahok ang mga mag-aaral sa proseso ng pagtuklas ng bagong kaalaman. Hindi lamang nila pinabasa o pinapanood ang konsepto, kundi aktwal nilang sinusubok at inoobserbahan at nilulutas ang problema na pang-agham. At sa pamamagitan nito ay nagkakaroon sila ng mas malalim na pag-unawa dahil sila mismo ang gumagawa. Mga binalangkas na karanasan. Ito ay sinadyang idinisenyo o plinano ng guro upang maging bahagi ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Halimbawa nito ay ang laro o gamification. Alam naman natin na likas na mahilig sa paglalaro ang mga bata. Nagiging masaya at aktibo sila sa pamamagitan ng paglaro. At kung nakikita nating nababagot na ang ating mga mag-aaral ay maaari natin silang ganyakin at pasiglahin sa pamamagitan ng paglaro, kung saan ito ay mabisang paraan upang mabigyang buhay ang pag-aaral ng mga bata. Kahit man gaano ito kahirap ang leksyon ay nagaganyak pa rin sila sapagkat ganado sila sa paglalaro. At dagdag pa, nakalilinang din ito sa physical, mental, social at emotional na aspeto ng mga mag-aaral. Bagamat maraming uri ng laro, ang bibigyang pansin natin dito ay iyong mga laro na maaring gawin sa loob ng klase at habang nagkaklase. Isa na dito ay ang larong book baseball. Ang paglalarong ito ay sa pamamagitan ng tanong-sagot at hindi bola ang ihahagis kundi mga katanungan na siya namang sasagatan ng bawat pangkat. Sa pag-set up nito sa loob ng klase, sa loob ng silid-aralan, ay ilalagay isa-isa ang 5 aklat sa silid-aralan upang magsilbing base. At ilalagay ang isang aklat sa gitnang bahagi upang ito ay magsilbing base na ng tagahagis ng bola o pitser. At kapag nasagot ng unang representante ang katanungan ay tatakbo siya sa unang base, at kapag nasagot ulit ang katanungan ay sasagot naman siya ulit. At ang hindi makasagot ay out na, automatic na out sa larong ito. At ang paraan nito ay kung sino man ang may maraming home run ay siya ang panalo sa larong ito. Sunod ay ang hot potato. Ito ay mahilig tulad sa larong sisirang bulaklak, kung saan ang mga mag-aaral ay bubuo ng malaking bilog na formasyon. At ang isang taya ay tatayo sa gitna at lalagyan ng panyo sa mata. At habang kumakanta sila ay umiikot sila habang kumakanta. At kapag huminto ang kanta
at kung sino man ang naituro ng taya ang siyang tatanong sa kanya at sasagutin naman ito ng wasto. At kapag hindi nasagot ng wasto ay mananatiling taya ang dating taya. Isa pa ang laro ng may akda o author's game. Maaari itong mahalin tulad sa larong bingo na kung saan bubunot ang mga mag-aaral ng tig-iisang card na may nakasulat na pangalan ng may akda. At dadalhin nila ang card sa kanilang upuan at ito ang magsisilbing card nila. Pagkatapos ay bubunot ang guro ng mga may akda na nakasulat sa papel at babasahin niya ito. Ngayon ay titignan ng mga mag-aaral ang hawak nilang card at kapag nakasulat ang pangalan ng may akda ay lalagyan nila ito ng X ang nasabing pangalan. At patuloy sa pagbasa ng mga katanungan ang guro at patuloy rin ang pagmamarka ng mga mag-aaral sa kanilang card. At kapag may nakapag-X ng 5 tamang sagot sa kanyang card ng diretsong pahalang kung makikita ninyo sa larawan, ay magkakaroon siya ng gantimpala o depende sa guro kung ano ang ibibigay niya. Maganda itong gamitin sa mga paksang tumatalakay sa mga manunulat at may akda, diba? Mas interaktibo at mas maganda kasi madali lamang ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang pahulaan, ito ay isang uri ng laro na kung saan hahatiin ang klase sa 2 pangkat. Pagkatapos ay magbibigay ng katanungan ang guro sa unang kasapi ng unang pangkat. Kapag nasagot ito ng tama, ay bibigyan ng 1 puntos ang unang pangkat na kinabibilangan niya. Pagkatapos ay susunod naman ang ikalawang kasapi sa unang pangkat pa rin. Kapag nasagot ng tama ay bibigyan ulit ng 1 puntos at kapag hindi naman nasagot ng tama ang kasagutan ay yung ikalawang pangkat na ang sasagot. Ganito ang mangyayari sa larong ito hanggang sa umabot sa itinakdang oras. Ngayon ay paraan nito ay ito ay kailangan paramihan na makukuhang maraming puntos. At kung sino man ang nakakuha ng mas malaking puntos sa bawat pangkat ay iyon ang panalo. Ang magdala ka. Ang magdala ka naman ay isang laro na kung saan ang guro ay magsasabi ng mga bagay o mga bagay na dadalhin sa kanya. Kapag nasabi niya ang mga bagay ay unahan ngayon ang mga mag-aaral sa paghahanap. Ngunit mas maganda kung ang mga bagay ay nakikita lamang sa loob ng klase o sa loob ng silid-aralan. Hindi na sila, kung saan hindi na lalabas ang mga mag-aaral. At kung sino man mag-aaral ang unang makapagbigay siguro na binanggit niya ay siyang panalo. Bugtungan. Okay, maganda naman itong larong gamitin kung saan ay papangkatin ang klase depende sa kung ilan pangkat ang nais ng guro. Tapos magbibigay ng bugtong ang guro at ang dalawang mga depende 2 o 3 pangkat ay maaring sumagot. At kung sino mang pangkat ang nakasagot ng wasto ay siya namang magtatanong sa kabilang pangkat. At kapag nasagot ang bugtong ay ang pangkat naman ang magtatanong, siya naman ang sasagot sa ibabatong bugtong ng kabilang pangkat. Ibig sabihin ay pasa-pasahan ang larong ito. Kung nakasagot ang unang pangkat ay sila naman ang magbibigay ng bugtong sa ikalawang pangkat pag nasagot nila ng tama. Kapag hindi ay yung sunod naman na pangkat. Tapos ang guro ang taga-score. Sa ganito ang gagawin hanggang sa matapos ang itinakdang oras. Kung sino man ang pangkat na may pinakamaraming puntos ay iyon ang panalo. At ang panghuli ay ang luntiang ilaw, pulang ilaw. Ito ay magandang gamitin na laro. Kapag nakikita na natin na nababagot na o tinatamlay ang ating mga mag-aaral, ay maaari natin itong gamitin upang pasiglahin sila. Ang paraan nito ay ang guro ay nasa harap ng klase habang ang mag-aaral naman ay nananatili sa kanilang mga upuan. At kapag sinabi ng guro na luntiang ilaw, kinakailangang lahat ng mag-aaral ay
magtatayo. At kapag sinabi namang pulang ilaw, ay lahat ng mag-aaral naman ay uupo naman sila. So, maaring salit-salit o paiba-iba o sunod-sunod ang pagkakasabi nito depende sa guro. Pulang ilaw, niting ilaw, pulang ilaw, ganon. At kung sino mang mahuling nagkamali ay pinapapunta sa harap. At ang mga pinapapunta sa harap ay parurusahan sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila tungkol sa leksyon. So, sa ganitong paraang ito ay naglalaro na sila at nag-aaral pa. Ang modelo, ito naman ay paggaya sa orihinal na kaanyuan ng isang tunay na bagay. Kung hindi natin madadala ang isang tunay na bagay sa loob ng silid-aralan, maaari tayong gumamit ng modelo. Katulad ng nakikita sa larawan, ang modelo ay ginagaya ang kabuuang anyo ng tunay na bagay. Halimbawa, ang pinapakita sa larawan ay isang modelo ng hayop na ginawa mula sa iba't ibang materials tulad ng alambre, tela, papel at pandikit na kung saan ginagaya ang orihinal na kaanyuan ng tunay na hayop bagamat mas maliit at hindi buhay pero sa pamamagitan nito na sa ganitong modelo ay nagiging mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang konsepto ng modelo bilang isang uri ng kagamitang tanaw-dinig. Kasi mayroon kasi tayong mga bagay na hindi maaring dalhin sa loob ng paaralan, kung kaya't magandang gamitin ang ganitong modelo na kung saan sila mismo ang gagawa at sila din ang makakasaksi kung ano ang tunay na anyo at kabuuan ng isang bagay. Ang mock-up, ito naman ay kagaya rin ng modelo, ngunit ang pinagkaiba lamang ay isa o ilang bahagi lamang ang gagayahin at hindi ang kabuuan. Halimbawa, ang dashboard ng kotse o bahagi ng cellphone na ipapakita sa klase na ito ay isang mock-up dahil hindi buong kotse ang ginagaya. Parang kapag nagdala ka kayo ng keyboard ng computer pero walang ang buong CPU. Ang specimen naman ay ito ay isang mabuting panghalili sa tunay na karanasan ang specimen. Halimbawa, kung hindi natin madadala ang ating mga mag-aaral sa pook na pinagkukuhanan ng mineral ay maaari tayong magpakita na lamang sa klase ng iba't ibang uri ng bato bilang specimen. Halimbawa, ang mga koleksyon ng mga bato, dahon, halaman, gaya ng guro namin noon sa sekundarya, ay may mga iba't ibang koleksyon siya ng iba't ibang uri ng halaman na kung saan ay nilagay niya sa isang silid-aralan na kung saan mga estudyante ay pwedeng makapasok at makasaksi, no? Sa ganung paroon ay kahit hindi kami nakapunta sa lugar talaga ng maraming uri ng mga halaman pero sa pamagitan ng mga koleksyon ng aming guro ay aktual naming nakikita at aktual naming pinag-aaralan ang isang bagay. At mga tunay na bagay. Ang mga tunay na bagay ay isang mahalagang kagamitang tanaw-dinig sapagkat ito ay nahahawakan, napag-aaralan at nasusuri ito ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, o sa madaling sabi, ito ay mismong orihinal na gamit o material. Halimbawa, ang isang tunay na kasuotan mula sa ibang rehiyon. 'Di ba kapag nagdala ang guro ng isang tunay na bagay, ay mas nagiging makabuluhan ang kanilang pag-aaral sapagkat tunay nila itong nasasaksihan, nakikita at higit sa lahat nahawakan pa at nasusuri. Kaya't maganda din ang pagdadala ng isang tunay na bagay sapagkat totoong nasasaksihan ng mga mag-aaral at mas kapanipaniwala at mas makabuluhan ang pag-aaral ng mga mag-aaral. At dito na po nagtatapos ang aking pagtatalakay. Naway may natutuhan kayo sa ating talakayan ngayon. At panoorin ang kontinusyon ng aming pagtatalakay kay Binibining. Tampus naman ang magpapatuloy. Maraming salamat.